naman, Sandro, alam mo bang target talaga ng pamahalaan na makapangalap ng buwis? Ngayon, meron mga pagbabago na ipinapatupad at isa sa mga naapektuhan dyan ay mga physicians o mga doktor. Kaya naman ngayong umaga para linawin ang mga impormasyon tungkol dito, makasama natin ang presidente po ng Philippine Medical Association. Let us all welcome Dr. Leo Olarte. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Magandang umaga dito sa ating dalawang host at napakagandang lugar na ito. Maraming bulaklak at punong kahoy. Yes. Doc, welcome back sa Good Morning, Boss. At siguro simulan po natin, dahil sinabi nga, gaya nga nasabi ni Dayan, may mga pagbabagong ini-implement tayo ngayon sa pagbubuwis sa mga doktor. Maaari po ba nating ma-explain kung ano yung existing na pagbubuwis as compared to kumbaga yung mga pagbabago na ginawa nga po? Okay. Ang kampanya ngayon sa increase ng collection ng buhis ng ating gobyerno ay talagang ginagawa ng puspusan ng ating Bureau of Internal Revenue dahil meron silang target na collection na 1.8 trillion or almost 2 trillion pesos. So, naintindihan ko naman ang pressure sa ating Commissioner Kim Henares na dapat talaga makoleksyon niya, makuha niya yung target which is almost 2 trillion pesos. Tinatarget niya yung mga professionals kasi ang mga professionals naman ay kumikita. Hindi naman natin matanggihan yon. Ang akin lang pagtataka na pagbabago ngayon sa sa strategy sa pag-increase ng collection ng taxes is that gumagamit ang BIR ng shame or smear campaign. Ibig sabihin, papahiyain ka, ipapahiya ka para makoleksyon yung buhis. Pero para po sa paglilinaw, paano po ba yung proseso ng pagpa-file ng tax ng mga physicians o ng mga doktor? Okay. Generally speaking, every April 15 of the year, magpa-file ka ng tax, no? Income tax return. Now, para sa mga doktor, pag ang pasyente napasok sa hospital, magbabayad ng professional fee pag lumabas na yung pasyente sa hospital. Merong withholding income tax of 10%. Now, ngayon naman, pag ikaw naman ay empleyado na doktor, halimbawa nasa gobyerno ka, nagtatrabaho ka, ang sweldo mo ay 20,000, more or less, meron ding automatic na withholding income tax of 10%, no? Now, ang kulang noon kasi hindi naman final tax yon, initial tax lamang yon of 10%. Ang babayaran yata ng mga professionals, I think, is 33% or something like that, no? So, mayroon pang kulang na 23%, more or less, no? And yan, ang kulang na yan ay ibabayad mo sa gobyerno. Pag hindi ka nag-file ng income tax mo on April 15, may utang ka sa gobyerno. Now, kung nakakalimutan mo yan, kung ilang taon mo na nakakalimutan yan, mayroong mga short charge, may mga penalty. Yes. Ganon ang koleksyon. Ito po, sir, gaya nga po ng sinabi nyo kanina, itong kampanya nga po ng BIR ay may kakaiba silang ginagawa. Sa tingin niyo po ba, paano po ba tayo makakapagtulong hand in hand nga po kasama ng BIR para nga po, kumaga, magawa natin yung proper tax collection na hinihingi sa atin ng gobyerno? Well, ang ating gagawin dapat is una sa lahat to inspire, no, patriotic spirit, love of country, di ba? At mamahalin natin ang ating bayan dahil wala naman tayong ibang bayan kundi ang bayang Pilipinas lamang. Kailangan papakita din ng gobyerno na ang ating buhis na binabayad natin talagang napupunta sa tamang lugar, no? Hindi napupunta sa bulsa ng ating mga government officials, no? At hindi nagagastos na walang talagang ikabubuti para sa ating bayan. Now, ngayon, kung yung mga buhis na yan ay talagang makikita ng mamamayan, ang ginagamit sa pagpapaganda ng ating mga kalsada, sa pagpapaganda ng ating mga hospital, para ang ating mga mamamayan na mga mahihirap ay pumunta sa hospital, libre lahat ng mga kagamitan. Sa ngayon, kulang ang kagamitan sa hospital, no? Hindi ka makakakuha ng libre talaga na mga hospital. Bibilhin mo pa yung mga gamot dahil kulang ang budget sa hospital. Well, naintindihan ko ang ating gobyerno, kulang talaga ang budget.
Pero kung madidinig mo naman, ang ating buwis din ay ginagamit naman sa hindi tama na paggagastos, no? Mas lalo na yung ginagawang mga investigasyon ngayon sa ating Kongreso tungkol sa maling paggastos ng ating mga buhis, yung ating pera na binabayad sa gobyerno, mabawalan tayo ng ganang magbayad. Alright, ito po Dr. Leo, no? Recently meron nilabas na advertisement campaign itong BIR. Ano po bang reaction nyo dahil kumuha ito ng atensyon ng marami? Ang reaction ng mga doktor, although ang sinabi naman ng ating kaibigang commissioner na yun ay intended lamang sa mga hindi nagbabayad ng kanilang buhis, no? Ang reaction is that hindi lang ang hindi nagbabayad ng buhis ang natatamaan noon, pati yung nagbabayad religiously ng kanilang buhis ay natatamaan because ang pagpapakita kasi noong caricature na yon is a sweeping accusation to the medical profession. In fact, yung hindi nagbabayad, hindi nga natatamaan kasi kung talagang gawain na talaga nila yon, parang kalos na sila, hindi na sila na manhid na kumbaga. Manhid na. So ang naapektuhan yung nagbabayad. Ito po, Doc, ang tanong ko naman po dyan ay, kumbaga, paano naman po makakatulong ang Philippine Medical Association sa, kumbaga, pagturo nga at paghanap nitong mga professionals nga po na talaga nga hindi nga po nagbabayad at tila sabi nyo nga po ay manhid na nga po at hindi tinatamaan ng mga ganitong klaseng patama ng BIR? Yes. Now, usually naman, ang gumagawa ng mga ganyang mga hindi nagbabayad ay hindi miyembro ng Philippine Medical Association. Kaya nga meron kaming sinusulong na batas sa ating Kongreso, yung tinatawag na Integration of the Philippine Medical Association, para bang integrated bar of the Philippines, no? Na bago ka as a requirement for practice to medicine or to practice to law, kailangan miyembro ka ng National Association. Sa mga doktor naman, Philippine Medical Association. Sa mga abogado, Integrated Bar of the Philippines. Kailangan gagawin kang compulsory na ikaw ang member ng PMA bago ka makapag-practice ng medisina para mabigyan ng seminar namin ang mga doktor namin na kasapi ng PMA na magbayad talaga ng wastong buhis. So, pero Doctor, dito alamin natin, ano po ba yung hakbang na ginagawa ng Philippine Medical Association para mapatunayan, hindi lamang sa BIR, kundi sa lahat ng tao na responsable at talagang patunay na nagbabayad po ng buwis ang lahat ng taga-PMA? Well, mag-i-issue lahat ang mga doktor ng official receipt. Tuwing magbayad ng professional fee ang pasyente, kailangan din ang pasyente ay humingi din ng resibo. Kasi minsan ang doktor, pagka busy-busy, nakakalimutan, hindi naman niya nadala palagi yung kanyang resibo, hindi rin niya naibigay yung resibo dahil nakalimutan niya yung resibo sa kotse, nakalimutan niya doon sa bahay, o yung pasyente naman, sabihin naman, Dok, wag na, hindi na kailangan ng resibo, okay lang sa akin. So ang doktor, hindi niya nabibigyan din ng resibo. Karamihan kasi din ng mga pasyente ng mga doktor ay hindi rin nakakapagbayad, libre din, walang bayad. Karamihan, more than 50% ng mga pasyente ng doktor, walang binabayad. And usually ngayon, dahil meron na tayong tinatawag na PhilHealth insurance, parang socialized medicine na, yes, ang professional fee ng doktor, binabayad na lamang ng PhilHealth. So automatic, pag nagbigay ng kabayaran ang PhilHealth for consultation fees, automatic, nabawas na yung professional fees. Mayroon ng withholding income tax. So walang resibo ang maibigay ng doktor dahil binawas na ng PhilHealth eh. Okay, Doc, siguro na lang, huli na lang po, baka meron tayong mensahe para sa ating mga manonood na lang ngayong umaga. Well, mga kababayan, kami ay mga doktor na kasapi ng Philippine Medical Association. Inaamin namin na walang perpekto na doktor, no? Minsan nakakalimot din sa pagbayad ng buwis, 1, 2, 3, pero hindi dapat yun magiging basihan na papahiyain ang propesyon ng medisina, no? Ang doktor ay kailangan sa ating bayan o sa anong bansa. Ang doktor ay kailangan. Pag kulang ang mga doktor o kung walang doktor, magiging national threat yan sa kaligtasan ng isang bayan. Kasi ang mga doktor ay nangangalaga sa ating kalusugan. Kung walang doktor, hindi maganda ang kalusugan ng isang bayan, yung bayan na yan ay hindi magiging maunlad. So, kami nagpapasalamat na kayo ay mayroon tiwala sa mga doktor, na ang mga doktor naman ay will always cooperate to support the government and will pay their taxes promptly and correctly. Alright, at syempre ang pinaka-lesson lang dyan, no, Sandro, yung pagkakaisa, talagang sumunod tayo sa mga rules and regulations.
walang pinipiling trabaho, basta lahat tayo dapat responsable natin magbayad ng buwis. Gaya nga nasabi ni Dr. Leo, talagang sama-sama naman tayo lahat dito sa pagsusulong natin sa ating bansa kasi lahat naman tayo kailangan natin ng isa't isa. So imbis na tayo magkaroon ng negative feelings about it, let's just work together just for the betterment of our society. So maraming Alright. salamat sa inyong panahon Thank ngayong you so umaga. much for joining us this morning. Thank you, Doc.